Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ang topic nga natin ngayon ay bakit nga ba galit si Dragon sa world government at sa mga celestial dragon? Ano ang mga posibleng dahilan? Yan ang aalamin natin. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga full chapter, theory sa spoilers ay mag-subscribe ka na at ihitang bell para maging updated sa mga parating na mga video at mag-like na din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano? Simulan na natin. Let's go! Sa mga nagdaang chapter nga ay nakita natin doon ang backstory ni Kuma at nakailang chapter na nga para sa flashback patungkol nga sa buhay ni Kuma. Pinakita din dito kung paano nakasali si Kuma sa Revolutionary Army at makilala niya itong anak ng Hero of the Marines na si Dragon. Marami nga ang nangyari sa pagsisimula ng samahan nila Kuma at Dragon. Na-involve nga dito ang world government at Celestial Dragon. Alam naman natin na maraming kalokohan itong world government na suportado pa nito ang mga siraulong Celestial Dragon. Sa kung ano-anong kalokohan nito, nakita naman natin sa God Valley at sa ngayon ngang era nila Luffy ay nagpapatuloy pa din ang mga di makataong gawain ng mga ito at batas ng world government. Ayun, nabanggit na natin ang world government at Celestial Dragon. Ay bakit nga ba itong si Dragon ay galit dito sa world government? Lalo na dito sa mga Celestial Dragon. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan nitong si Dragon? Marami nga tayong nalaman sa flashback ni Kuma at isa na dito ang pag-reveal ni Dragon na dati nga siyang Marine. Marami na ang teorya na naglabasan dati na itong si Dragon nga ay dating Marine at tama nga ito. Na sinabi nga ni Dragon nung nag-usap sila ni Kuma na kaya siya umalis sa Marine ay wala naman daw siyang nakikitang hustisya na nangyayari doon. Ibig sabihin maraming nalaman o nakitang di maganda si Dragon sa Marine at malamang sa world government. Ano kaya ito? Maraming pwedeng dahilan si Dragon. Umpisa natin sa kung bakit galit nga siya sa mga Celestial Dragon. Meron akong naisip dito at isa na nga dito ay yung nangyari sa God Valley incident. Posibleng itong si Dragon ay nalaman niya yung kalokohan na ginagawa nun ng mga Celestial Dragon sa ibang tao o sa mga ibang lahi na gumawa nga ng isang death tournament yung mga yon para lang sa kasiyahan nila na suportado pa ng world government. Baka nga nalaman ni Dragon yung nangyaring insidente noon sa God Valley dahil nga kumalat pa ito sa buong mundo na walang kaalam-alam si Dragon noon na may ganun pala na palaro na ginagawa yung mga pinagsisilbihan niyang mga Celestial Dragon. At kilala naman natin itong si Dragon na sa tama lang lagi dahil hindi nga makatao yung palaro na yon. Kaya pwedeng dahilan din ito ni Dragon kaya galit siya sa mga Celestial Dragon na hindi niya kaya yung mga kahayupang ginagawa ng mga siraulo na yon. At meron pa na pwede ding nagpagalit kay Dragon. May mga teorya nga na baka isa sa mga Celestial Dragon ang dahilan kung bakit nawala yung nanay ni Luffy. Malaking misteryo din kung sino itong nanay ni Luffy. Pwede din kasing may nangyari doon sa nanay ni Luffy na involved nga yung mga Celestial Dragon. Posibleng napatay ng mga Celestial Dragon o may ginawa na ito yung dahilan kaya umalis at galit itong si Dragon sa world government at sa mga Celestial Dragon. Kasi nga kahit isa na siyang Marine ay pati pamilya niya ay ginanon pa. At baka ito yung dahilan kaya hindi din napigilan ni Garp na umalis si Dragon sa Marine. Dahil nga ganon yung posibleng nangyari. At dagdag pa natin dito yung nangyari nga kay Genie na kinidnap ng mga Celestial Dragon para maging asawa at iniwan ito na tinapon na lang nung nagkasakit kaya talagang gustong buwagin ni Dragon yung world government at itong mga piling Diyos ng mga Celestial Dragon para matigil na yung mga kalokohan nitong mga to. Sample pa lang yan na posibleng dahilan ni Dragon. Eto pa, dahil nga dating Marine si Dragon ay syempre nakakapasok to sa kahit saang base ng Marine at sa tingin ko pa nga na ang ranggo nga ni Dragon ay baka captain o papunta na sa Vice Admiral kasi nga mukhang mahusay na Marine at syempre anak to ni Garp na isa sa mga pinakamalakas at mahusay na Marine. Yun nga itong si Dragon ay nakakapunta sa iba't ibang base ng Marine sa buong mundo kaya bawat puntahan niya ay may mga nalalaman siya at baka sa mga huling araw niya sa Marine ay nalaman niya yung tungkol sa lihim ng mga Gorosei at ng Marijoa. Ano yon? Ito nga yung taong nakaupo doon sa empty throne. Na ito nga si Im. Posible kasi na dating pumupunta si Dragon sa Marijoa para magbantay, mag-ayos ng security sa Marijoa at sa mga bisita kapag nagkakaroon ng reverie. Siguro sa pag-iikot ni Dragon sa Castle Pangaea ay nakita niya yung empty throne at hindi niya inaasahan na may isang tao na nakaupo at kinakausap ng mga Gorosei. Pwedeng naghinala na siya sa mga kilos ng mga Gorosei dahil minsan kakaiba din yung mga ginagawa ng mga yon. Na baka sinundan niya at doon niya nakita na nagre-report itong mga Gorosei sa isang tao at hindi talaga bakante yung trono kung hindi may isang namumuno sa buong mundo na ito nga ay si Im. Isang malaking sorpresa yon para kay Dragon kung nakita niya talaga si Im at malaking panloloko yon sa buong mundo at sa kanilang mga Marine. At hindi lang yan ang posibleng nalaman ni Dragon dahil isa siya sa mga nagtatag ng Revolutionary Army. Ay malamang marami tong alam sa buong mundo kung ano-ano ang pwedeng puntahan para maging kaalyado at kung anong kaharian ang pwedeng
pwedeng pagkatiwalaan. Saan nga ba niya pwedeng malaman yung ganong mga impormasyon? Eh di saan pa kung di sa dating isla na tinitira ng mga matatalino na mga scholar ng O'Hara. Bakit ko nga ba nasama itong O'Hara? Simple lang naman dahil di ba nakita naman natin na may history si Dragon, si Vegapunk at itong si Professor Clover. At nagpunta pa nga itong dalawa sa isla ng O'Hara pagkatapos ng pagsira ng mga marine sa isla. At sinabi pa ni Dragon sa scene na close nga sila ni Professor Clover na ang ibig sabihin nga nito ay mukhang madalas na andon si Dragon sa isla ng O'Hara. Pwedeng nagbabasa madalas ng mga libro at posibleng marami siyang alam sa history ng mundo, lalo na doon sa natuklasan ng mga scholar. Patungkol nga sa Void Century, kay Joy Boy yung Will of D at sa Ancient Kingdom. At baka pati na doon sa mga lumaban sa Ancient Kingdom na ito nga yung 20 Kingdom sa pangunguna nga nitong sila Im at ng mga Gorosei. Posibleng nalaman lahat yan ni Dragon sa O'Hara kaya nagising siya sa katotohanan na hindi lang nitong panahon nila gumagawa ng karahasan ng world government at itong mga Gorosei. Dati pa, simula pa nung Void Century. At hindi lang yan, ang namumuno pa sa kanila ay yung nakita niya sa Marijoa na si Im. At totoo pala talaga na nabubuhay na sila noon pa. Kaya posibleng dahilan din ito ni Dragon kaya sinimulan niya yung Revolutionary Army para tapusin na yung kalokohan, karahasan at di makataong gawain ng world government at ng Celestial Dragon nitong mga Gorosei at ni Im na hanggang sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa din at mas lalong nakakamit nila Dragon yung tagumpay dahil nga dito kay Lasabo na mas lumalawak pa yung impluwensya nila para labanan nitong world government. Alin man yan ay marami pa tayong malalaman dito kay Dragon dahil nga unti-unti nang nire-reveal yung mga dapat ma-reveal. Nakaka-excite. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga paparating pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Bakit nga ba galit na galit si Dragon sa world government at sa mga Celestial Dragon? Comment lang kayo sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!